Ay, swisit. Talagang dito pa ako tinawag ng kalikasan sa gitna ng tulay. Hindi naman ako dito pwedeng jumingil at maliwanag dahil sa mga streetlights. Baka pagmulta pa ako kapag may nakakita sa akin. Teka, madilim dun sa baba. Tamang tama. Doon na lang ako jijingle. Wika ng tricycle driver matapos bumaba sa kanyang minamanehong tricycle. Dumaan ito sa gilid ng bangin upang makababa. Ginamit nito ang flashlight ng kanyang cellphone upang magkaroon ng liwanag kahit papaano dahil napakadilim sa ibaba ng tulay hanggang sa marating niya ang naigang ilog dahil sa tag-araw ngayon. Yun, sa wakas. Tuwang-tuwa na sambit nito at kaagad na binuksan ng zipper ng kanyang kupas na pantalon. Itinaas niya din ang kanyang damit kaya lumabas ang namimilog niyang malaking tiyan dahil sa madalas na pag-inom ng beer. Teka, anong ingay yun? Buong pagtatakang tanong nito matapos may marinig na malalakas na pagaspas ng pakpak. Dahil sa takot ay isinara niya na ang kanyang pantalon at nagmadali upang bumalik na sana sa itaas. Pero bago pa man niya yun magawa ay isang maitim at nabalahibong kamay ang tumagos sa kanyang dibdib at dumukot sa puso niya na nakita pa niyang tumitibok-tibok. Napanganga at hindi na nakasigaw pa ang kawawang driver hanggang sa tuluyan na itong tumumba sa ilog na walang tubig. Halos bumaha ng dugo sa paligid ng driver. Kaagad na kinain ng misteryosong nilalang ang puso nito at lumuhod upang lamtakan pa ang laman loob ng pobreng lalaki. Walang ibang nakasaksi sa malagim na sinapit ng lalaki kundi ang bilog na buwan at ang mga nagtataasang punong kahoy sa gilid ng bangin. Hingal na tumatakbo si Sabrina sa gilid ng sementadong kalsada. 15 minutes na lang ay magsisimula na ang kanilang klase sa subject na Filipino 1. Kahit na nahihirapan dahil sa suot nitong black shoes na may mababang heels ay pilit niyang inaalalayan ang daladala niyang green eco bag ng Pure Gold kung saan nakalagay ang mga paninda niyang mga graham cake na nakalagay sa transparent na tub. Sam, nako, ano ka ba naman? Bakit ka tumatakbo? Ba't hindi ka nakasakay kahit sa tricycle man lang? Napahinto si Sabrina matapos pumara sa tabi niya ang black sedan na kotse kung saan lula ng kaibigan niyang si Daya. Naghihinayang ka sa pamasahe. Ikaw talaga kahit kailan, napakasinop mong pagdating sa pera. Halika na dito, sumakay ka na sa kotse. Anyaya sa kanya ni Daya. Saglit na nag-alangan ng babae pero muli niyang naalala ang oras kaya wala na siyang nagawa kung diyan sumakay sa sasakyan. Salamat ng marami. Hays, hinapo ako dun ah. Sabrina, iha, wala talagang masabi sa taglay mong kasipagan at diskarte na pagsabay ng pag-aaral at hanap buhay. Alam mo, yung mga ganyan tao, yun yung mga nagtatagumpay. Napatingin si Sabrina sa rearview mirror ng sasakyan matapos marinig ang nagsalitang lalaki. Ito ang siyang driver ng kotse na katabi ni Daya. Naka-black na suit and tie ito na nanganguhulugang papunta na din ito sa kumpanya kung saan ito nagtatrabaho. Sa backseat kasi sumakay sa Sabrina. Ay, Sir Victor, ikaw po pala. Hindi naman po. Kailangan ko lang talagang kumita ng pera habang nag-aaral sa kurso kong education. Kasi wala pong sapat na pera sina mama at papa para masuportahan ang pag-college ko. Kahit na scholar at free tuition sa university namin, kailangan ko pa din pong rumakit. Kasi para sa pagkain, pamasahe at school materials ko po. Ganun ba iya? Nako, talagang napakaswerte sa'yo ng parents mo. Sinabi mo pa, Dad. Kaya ako, pinagbubutihan ko din sa pag-aaral. Hindi ko na kasi kailangan maghirap kaya ng ginagawa ni Sabrina. Sa study lang ako nakafocus, kaya napakaswerte ko po. Mabuti naman kung ganun, anak. Hayaan nyo, pagpatuloy nyo yan. Balay nyo parang araw, di ba? Magiging successful din kayo katulad ko.
By the way, Sabrina, kung ayos lang sa'yo, ay kailangan namin ng part-time na hardinera sa garden namin. Hayaan mo, dudublein ko ang pasahod para naman kahit paano, matulong kami sa'yo. Alok ng lalaki sa kaibigan ng kanyang anak. Magana ang loob niya sa bata dahil nakitaan niya ito ng kabutihang loob at matinding pagsisikap. Isa pa ay naging mabuti ito sa kanyang anak. Mga high school pa lang ang dalawa ay naging magkaibigan na ang mga to. Palaging binubuli sa school si Daya dahil palagi din itong mag-isa at weird. Mabuti na lang at nariyan sa Sabrina upang ipagtanggol ito laban sa mga bullies. Talaga po, sir. Naku, maraming salamat po. Malaking tulong yan sa akin. Ayos na ayos po yan. Walang anuman, Yan ang mabibigay ko sa tulong. Saka, if you don't mind, huwag mo na akong tawagin, sir. Kung pwede, Tito Victor na lang para mas casual pakinggan, di ba? Wala pang 10 minuto ang nakalilipas ay narating na nila ang gusali na siyang university ng dalawa. Sir, I mean Tito, maraming salamat po sa paghatid at offer na part-time job niyo po sa akin. Napakabait niyo pong mag-ama. Salamat po ng marami. Walang anuman yun, O paano? Sige na, galingan sa school, ha? Tugon ng lalaki at tuluyan ng in-start ang makina ng sasakyan saka pinatakbo paalis. Pumasok na sa loob ng gusali sina Sabrina at Daya. Mabuti na lang at niyaya siyang sumakay na mag-ama. Kaya sakto ang dating niya sa klase at dahil late ng 5 minutes ang kanilang professor ay naipamahagi pa niya ang kanyang mga graham cake na pa-order. Naging mabilis lang ang oras ng araw na yun. 7:00 na ng gabi na makauwi si Sabrina. Nadatnan niya ang pangalawa niyang kapatid na babae na umiiyak at mag-isa lang sa bahay nila. Oh, Sarah, bakit ka umiiyak? At saka, nasan si na mama at papa? Pati si Buboy. Ate, kaya pala nilalagnat si Buboy kasi na dengue siya. Dinala siya kanina ni na mama sa ospital at sabi nga doon ng doktor ay na dengue. Pinauwi nila ako dito para may magbantay sa bahay. At para natin malaman mo. Ano? May dengue si Buboy? Naku, kawawa naman si Bunso. Kaya pala pabalik-balik lang yung lagnat niya. Kaya nga ate, paano na siya? Nagagaling pa ba siya? Saka wala namang sapat na pera si na mama para mabayaran ng doktor. Sarah, wag mo na munang problemahin yon. Unahin mo yung mga assignments mo. Masyado ka pang bata para isipin ang mga ganyang bagay. Ako nang bahalang tumulong sa gasusin ni Buboy sa ospital. Napabuntong hininga na lamang sa Sabrina matapos patahanin ng kapatid. Napailing siyang tumungo sa kanyang silid at lihim na umiyak dahil sa walang katapusang problema na kanyang kinakaharap. Kanina pa naglalakad sa bakal na tulay si Sisi. Nakamaroon above the knee na cocktail dress ito. Nakakalaban niya lang, galing ukay-ukay. Makapal din ang makeup nito at nakalugay ang wavy niyang buhok na sumasayaw ngayon dulot ng malamig na ihip ng hangin. Kanina pa siya pabalik-balik at palakad-lakad sa tulay pero wala pa ding lumalapit na customer sa kanya. Naging matumal na ngayon magmula noong may kumalat na chismis na may gumagalang aswang daw sa lugar nila. May natagpo ang tricycle driver sa ibaba ng tulay kung saan siya nakatayo ngayon. Nawawala ang mga laman loob nito. Kaya naman natatakot ng ibang mga tricycle driver na mambabae at maganap ng mga prostitute. Umuwi na mga to sa kani-kanilang mga asawa pagkatapos pumasada. Mga tricycle driver at estudyante pa naman ang mga suki ni Sisi. Kumuha ito ng Marlboro at sinindihan gamit ang pink niyang lighter at humit-hit. Ay, bad tip. Visit kasi aswang yan. Pero wisyo siya negosyo. Pupurgayin ko talaga ng bawang yan kapag natsyampuan ko yan dito. Wala na. Paano ako makakabili ng maintenance ko sa skincare kung bakante lagi ang kiwi ko? Ay, teka. Wait lang. Kaninong sasakyan yan? Ay, mukhang bababa. Yayamanin nata maging customer ko ngayon.
Nasasabik na wika ni Sisi. Nagsalamin ito at tininang maigi ang sarili. Dahil nga sa nakatayo siya sa ilalim ng streetlight ay kitang-kita niya sa maliit at bilog na salamin ang kanyang muka. Ngumiti ito at inayos ang tindig pero nawala din kaagad ang ngiti niya matapos lumapit sa kanya ang sakay ng kotse. Hindi ito lalaki kundi isang babae. Jasmine? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin prostitute ka din kilalang mayaman ng pamilya nyo. O baka naman, lesbian ka, kaya naghahanap ka ng babae dito. Sige ganito, sige. Pahig akong i-take home mo. Pero basta, malaki ang bayad. Total rich kid ka naman, di ba? Mahabang sabi ni Sisi sa babae. Kaklase niya ito sa ibang subjects dahil irregular student si Sisi. Dahil hindi niya kinukuha ang lahat ng subject na nasa plan of study niya dahil nga sa abala siya sa racket niya tuwing gabi. Ayaw niyang mapuyat at mapagod dahil kailangan niyang i-maintain ang maganda niyang mukha at sexy na katawan. Kung hindi, ay mawawalan siya ng customer. Ano ba yung mga sinasabi mo? Kilabutan ka nga. Di ako interesado sa'yo, nakakadiri. Baka mamaya may sakit ka pa't mahawa ko. Ay, pasmado naman natin yung bibig mo. Pwede ba? Baka di kita matansya. Pikon na sabi ni Sisi sa kaklase na may hawak-hawak ngayon na maliit na card. Oh, kalma. Huwag kang magalit dyan. Hindi ako nandito para makipag-away. Actually, gusto mo kitang matulungan. Hindi mo na kailangan magtiis pa sa mababaho at dugit mong customer dahil sa offer kong to. Ay bakit? Anong offer ba yan? Pasa ko sa shabu ha? Ayoko makulong. Of course not. Hindi siya illegal. Mahirap siya i-explain sige, ganito na lang. Ibibigay ko sa'yo tong card, nandyan yung exact address. Bukas ng 6 p.m. sharp ang orientation. Malaki ang offer kaya grab mo na kung ako sa'yo. Sabi ni Jasmine at inaabot kay Sisi ang hawak ng kulay pink na business card. Binasa naman ni Sisi ang card. Phobia, organization. Ano yun? Bukas ko na i-explain ng lahat-lahat. Oo nga pala. Ikaw na din ang magbibigay kay Sabrina ng business card na to. I'm pretty sure na papatusin niya yan. Based on my research, hindi niya din talaga ng cash kasi na-dengue yung kapatid niya. Ay, taray. May pagkamarites ka din pala. At talaga nag-investigate ka pa. Whatever. Pasuyo na lang. Pabigyan nito kay Sabrina. Muling iniabot ni Jasmine ang isa pang card kay Sisi at umalis na. See ya. Umuwi ka na. Baka abutan ka pa na aswang dyan. Pahabol na sigaw nito kay Sisi bago ito tuluyang sumakay sa kotse at nagmaneho paalis. Mabuti pa nga at makauwi na lang din. Kakainis. Wala tuloy akong kita ngayong gabi. Pero, mas mabuti na kaysa maging laman tiyan ako ng aswang. Kakatakot. Sana naman okay ang offer bukas. Umuwi na lang din ang sawing si Sisi dahil may pasok pa siya bukas ng tanghali. Total, wala din naman siyang mahanap na customer ngayong gabi. Sab, mauna na ako ha. Mag-hazard na kasi sa next class ko eh. Sige, bye Daya. Good luck. Sagot naman ni Sabrina sa kaibigan na ngumiti ng pilit. Problemado siya ngayon sa kalagayan ng kapatid niyang si Buboy at maging ang ideya kung saan sila kukuha ng pambayad sa ospital. Napatulala na lamang siya sa kawalan. Nakaupo siya ngayon sa isang wooden bench chair at nakakalumbaba sa table na gawa naman sa semento. Napansin niya na may babaeng umupo sa tabi niya. Ito ay walang iba kundi si Sisi. Oh, bakit malungkot ang beshi ko? Pabirong tanong sa kanya ng babae pero hindi umimik si Sabrina. Iniisip niya pa din kung paano susolusyonan ang problema ng kanilang pamilya. Ay, ang snub naman. Ibibigay ko pa naman tong card na makakasagot sa problema mo about dun sa kapatid mong na dengue. Alam ko kung anong klaseng babae ka, pati yung ginagawa mo tuwing gabi.
Uunahan na kita. Hindi ako interesadong dungisan ng pagkatao ko, lalong-lalo ng pagkababae ko. Para lang sa pera. Ay, wow ha, hiyang-hiya. E di ka nang masikip. Well, actually, wala kang pakialam sa panghuhusga mo. Napagutusan lang ako na ibigay sa'yo yan. Inabot ni Sisi kay Sabrina ang card na kulay rosas. Ano to? Para saan to? For sure, kilala mo naman si Jasmine, di ba? Yung rich kid dito sa university natin. Siya ang nagpapabigay niyan sa'yo. Pati nga ako binigyan eh. Ewan ko kung anong klaseng racket yan. Hindi naman daw illegal. Sabi niya sa akin ay malaki daw ang kikitain. Siyempre mayaman sila kaya naniwala ako sa sinabi niya. Ha? Hindi ko naman kaklose yung Jasmine. Baka mamaya delikado yung papasukin natin. Bag-aalangan ni Sabrina, sabay patong ng card sa table. Hala, girl, huwag ka nga juicy. Ganitong kailangan natin ng pera. Mataas na mga bilihin ngayon gawa ng infection. Ay, ng impatient. Ay, ano nga bang tawag doon? Nalimutan ko, ano ba yan? Inflation, ano ka ba? Ay, oo, yun nga yun. O basta, 6 p.m. sharp daw mamaya ha. Kita-kits na lang. Sabi ni Sisi at nilisa na sa Sabrina mula sa pagkakaupo nito sa garden. Ipinatong naman ni Sabrina sa table ang business card niya para titigan, pero bigla itong nilipad dahil sa malakas na hangin, kaya napatayo siya para kunin ito. Mabuti na lang at may isang kulubot na kamay ang dumampot dito at nakangiting ibinigay kay Sabrina. Ito kunin mo. Nakangiting sabi ng matanda sa babae. Nako, maraming salamat Mang Alan ha. Si Mang Alan ay isa sa mga janitor ng kanilang gusali. Halatang matanda na ito, subalit palang ngiti at maliksi pa, kaya kasundo nito ang karamihan sa mga estudyante, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Ang iba ay iniisip na weird ito at manyak dahil mahilig makipag-close sa mga kababaihan na malayo ang agwat sa kanyang edad. Pero marami ding mga babae, gaya ni Sabrina, ang hindi siya pinag-iisipan ng masama. Mukhang pagod na po kayo ha. Umupo po muna kayo dito. Binigyan po ako ng pandesal kanina ni Daya. Liver spread po ang palaman. Kumain po muna kayo. Napakabait mo naman, Iya. Maraming salamat. Kaso, may lilinisin pa kasi ako eh. Pero, di ko tatanggihan yung tinapay mo. Mukhang masarap eh. Nakangiting sabi ng matanda at kinuha ang alok ni Sabrina na nasa paper bag. Ganun po ba? Sige, kunin niyo na po lahat yan. Marami din ako nakain. Mandami kasing binigay si Daya. Maraming salamat ulit, Iya. Wika ng janitor at umalis na, bit-bit ang paper bag na may lamang tinapay. Mukhang ito na nga yun. Saad ni Sabrina matapos suminto sa isang kulay rosas na gate. Sa loob ay natatanaw niya ang isang malaking mansyon na kulay alabaster ang pintura. Meron itong second floor. May mataas na pader ang nakabakod sa mansyon, kaya sa gate lang ito makikita kung sisilipin. Biglang bumukas ang gate ng automatic. Sumalubong sa kanya si Sisi at si Jasmine. Tiningnan niya ang orasan. 5 minuto pa lang bago mag-alas 6. Mukhang maaga dumating si Sisi. Halika na, Sab. Pumasok ka na. Anyaya sa kanya ni Jasmine habang nakangiti at kaagad naman niya itong ginawa. Sumunod ang dalawang babae kay Jasmine papasok sa loob ng malaking bahay. Nakakahangang itsura ng mansyon dahil sa minimalist nitong interior design, kaya nagiging cozy or relaxing tingnan. Shades of white gaya ng porcelain, pearl at alabaster at shades of brown gaya ng khaki, tan at beige ang combination ng mga kulay sa loob ng bahay. Nakakamangha din ang malaking modern beaded chandelier na nakasabit mula sa kisame ng living room. Kulang na lang ay umikot ng 360 ang mga ulo ni Sabrina at Sisi dahil sa pagkamangha at pagmamasid ng gamit. Dinampot ni Sisi ang isang alabaster statue na maliit na kerubin na nakalagay sa shelf. Wow, ang taray. Mukhang mamahalin to ah. Gusto mo ba? Sige, sa'yo na. Sabi ni Jasmine na naging dahilan ng panlalaki ng mga mata at pagngiti ni Sisi. Ay talaga?
Oo naman. Salary deduction nga lang. Napasimangot na lang si Sisi at ibinalik sa shelf ang naturang estatwa. Tahimik naman si Sabrina na inaobserbahan ng paligid at lihim na naiinggit kay Jasmine. Kung may marangyalang silang buhay ng pamilya niya, gaya ng sa babae, edi sana hindi na siya problemado araw-araw sa gastusin at may pang-ospital pa si Buboy. Huminto sila sa ilalim ng hagdan papuntang second floor. May pinto sa gilid nito. Naalala ni Sabrina ang silid ni Harry Potter noong nakatira ito sa kanyang Aunt Petunia. Sa ilalim na hagdan siya pinapatulog dahil pinagmamalupitan ito ng pamilya ng kanyang tita. Binuksan ni Jasmine ang pinto at ang akala ni Sabrina ay makikita niyang isang batang nakasalamin na may magic wand, pero sa halip ay walang ibang laman ng loob kundi isang sementadong hagdan pababa. Teka, anong meron dyan? Jasmine, sigurado ka bang ligtas ng pinasok namin? Kailangan ko ng pera ngayon dahil sa may sakit ang kapatid ko. Kaya sana naman nagsasabi ka ng totoo sa amin. Pranggang sabi ni Sabrina sa babae dahil natatakot na din ito. Alam ko na natakot kayo. Pero trust me, ligtas kayo. At dinalaw kayo dito para tulungan ako. At matulungan ko din kayo. It's a win-win situation, kaya ako na nagsasabi. Hindi ko kayo ipapahamak, okay? Napabuntong hininga na lamang si Sabrina matapos pumasok ni Jasmine sa loob at bumaba sa naturang hagdan. Sumunod naman sila ni Sisi. Wala pang isang minuto ay narating na nila ang dulo ng hagdan at naghihintay dito ang isang elevator. Kahit natatakot ay nilakasan ng dalawa ang loob at patuloy pa ding sumunod kay Jasmine. Pinindot ni Jasmine ang 8th floor matapos sumara ng elevator. Dinig na dinig niya ang hininga ng dalawa, dulot ng kaba at duda. Girls, ano ba? Kalma lang. Magtiwala ka kayo sa akin. Muli nitong paalala sa dalawa. Hindi nagtagal ay narating na nila ang 8th floor. Nagulantang ang dalawa nang bumukas ang elevator. Bumungad sa kanila ang napakalaking silid na puno ng mga computer at iba pang teknolohiya. May mga ilang nakasuit in tie na black at may mga nakaputing lab gown din na tila mga scientist. Girls, welcome sa headquarters ng Phobia Organization. Sumunod kayo. Papakilala ko kayo sa amin, boss, para naman masabi na sa inyo ang dahilan kung bakit nga ba kayo nandito. Nakangiti at nagagalak na wika sa kanila ni Jasmine. Pumunta sila sa isang silid na gawa sa matibay na transparent na salamin. Kaya kitang-kita sila mula sa labas at kitang-kita nila ang mga bagay at mga tao sa labas. Hello girls! Welcome sa Phobia Org. Tawagin niyo na lang akong Sir Phoebe. Sige na, have a seat. Sabi sa kanila ng lalaking nakasuit in tie na kulay magenta. Ang labi naman nito ay halatang may bahid ng Pink Perfection lipstick. Mga nasa 40s na kung huhusgahan ang edad nito. Ang sapatos nito ay kulay fuchsia na open toe heels kaya kitang-kita ang bagong pedicure nitong kuko na shades of pink din ang kulay. Bakla, bading, bayot, itong iniisip ni Sisi, pero pinilit niyang wag sabihin dahil baka makansel ang racket nila kapag nainsulto ang kanilang boss. Umupo ang tatlong babae sa harap ng office table ni Phoebe at nagsimula itong magsalita. Okay girls, gusto ko na lawakan niyo ang inyong pag-unawa sa mga sasabihin ko para naman maiwasan yung malito at maloka. Sige, let's start. Ang Phobia Organization ay itinatag ko para labanan ang puwersa ng kadiliman. Sino-sino nga ba sila? Number 1 dito ay ang mga aswang na naghasik ng lagim sa pamamagitan ng pagkain sa kanilang mga biktima. Alam ko na may knowledge na din kayo about sa mga nilalang na ito. And alam ko din na hindi kayo naniniwala sa kanila. But yes, they exist. Paninimula ni Phoebe at may biglang lumitaw na hologram sa kanilang harapan. Nakaplay dito ang real-time video ng isang nakakakilabot na nilalang na nakakulong sa isang force-filled cage. Matalas ang mga kuko nito, kulay dilaw ang mga mata na lumiliwanag at may mga pangil ito gaya ng isang vampira. Ang kanyang balat ay kulubot at may mga maninipis na kulay itim na balahibo. Nagwawala ito
pero hindi magawang makalabas dahil sa makabagong teknolohiyang piitan nito. Napatakip naman ang bibig si Sabrina dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Malakas at sunod-sunod din ang kabog ng dibdib nito. Hinawakan ni Jasmine ang kamay nito upang pakalmahin. Ang mga limaw na gaya niyan ang kalaban ng samahan na ito. Dito ay may mga scientist na nag-aaral tungkol sa kanilang lahi. May mga guard na siyang nagbabantay sa buong facility kung sakali mambalak tumakas ng mga nahuli namin. At nagre-recruit kami ng mga babaeng sasanayan para makipaglaban sa kanila. Gaya nyo. 2 uri ang mga babaeng pinapasok namin dito. Ito ay ang mga huntress at assassins. Ang mga huntress ang humuli sa mga hindi gaanong delikadong aswang at dinadala dito sa facility upang pag-aralan ng mga scientists. Samantalang ang mga assassin naman ang tumutugis at pumapatay sa mga notorious na aswang na walang habas kung mambiktima at pumatay ng mga inosenteng tao. Ilang taon na namin ginagawa ito. Tinatawag namin ang mga babaeng na-recruit bilang Phobia's Angels. Wow! Kung ganun, ito yung Pinoy version ng Charlie's Angels. Excited na tanong ni Sisi pero napahinto ito matapos ma-realize na hindi pa tapos magsalita ang kanilang boss. Kind of, pero instead ng mga human criminals ay mga aswang naman ang inyong magiging misyon. Nakakatakot naman. Baka naman mamaya, madads kami kapag nakipagbardagulan na kami sa mga aswang na yan. Aanhin ko pa itong tinitake kong collagen food supplement kung ang ending ay aagnasin lang din pala ako. Tsaka, ang scary na aswang dyan sa video mo sa Telegram. Paano namin kalalabanin yan? Sisi, ano ka ba? It's hologram, not telegram. Kaya nga't magsasanay kayo. 3 to 4 hours sa weekdays at 6 hours naman sa weekend sa loob ng 6 na buwan. Bibigyan namin kayo ng monthly allowance na 15k at kapag natapos nyo ng training ay tag 100 to 500k each kayo every mission na pupuntahan nyo. Depende sa uri at layo ng aswang na mapapatay nyo. Paliwanag ni Phoebe na naging dahilan ng pagniningning ng mga mata ni na Sabrina at Sisi. Shit! Ang laki naman! Naku, kung nagkataon, di ko na kailangan mag-suffer sa amoy lupa kang sugar daddy na kuripot naman. Tama ang price na narinig mo at depende pa yun sa level ng aswang na makapatay nyo. Mas mataas na level ay mas mataas ang kita na pwedeng umabot ng 1 million each. Kahit magpa-overdose ka pa sa glutadrip at magpa-rhinoplasty ng paulit-ulit hanggang mamagay ang mukha mo, ay afford mo na dahil sa kikitain nyo, basta't galingan nyo lang at sumunod sa inyong commander. Eh kung ganun, simulan na natin ang training. Now na! Naku, magpo-post talaga ng ultrasound na kunwari baby ko sa Facebook. Kunwari buntis ako para matakam ang mga aswang kapag nakita nila ang post ko. Para puntahan nila ako sa bahay namin. Naku, magiging milyonarya talaga ako kapag nangyari yun. Excited na ako. Sabik na sambit ni Sisi na kumikinang ang mga mata habang inaalog-alog ang mga kamay ni Sabrina na naiilang na sa kanya. Ano ba nangyayari sa'yo? Sisi, tumigil ka nga, nakakaya. Bukas ay Sabado. Bukas ang simula ng training nyo. Bibigyan namin kayo ng IDs as a training ngayon para malaya kayo makapasok at makalabas dito kahit hindi nyo kasama si Jasmine. Gaya nga nasabi ko kanina, 6 hours ang magiging training nyo bukas. Pero bakit naman kami? Anong meron sa amin? At kami ang napili nyo para i-recruit dito? Dahil kailangan nyo ng pera. At alam kong hindi kayo basta-basta makakatanggi. Haaminin ko na pinasto ko kayo dito sa pamangkin ko sa Jasmine dahil inutusan ko siya na maghanap ng mga babaeng bukod sa gipit sa buhay ay may potensyal para maging mandirigma. Ang creepy ng part na pina-stalk nyo pa kami. Pero matanong ko lang no, pwede bang ibali yung monthly allowance namin 15k? Need ko lang na mag-grocery ng personal hygiene and grooming ko. Hindi Sisi. Next week ang start ng panibagong buwan. Next week pa namin ibibigay and partial lang muna para makasigurado kaming talagang tutuloy kayo. Napasimangot ang nakangiting si Sisi matapos marinig ang naging responde ng lambuting lalaki. Ilang minuto pa ay pinauwi na silang dalawa ni Phoebe. Bumalik na sila sa itaas kung saan naroroon ang mansyon ni na Jasmine. Inalok sila nitong maghapunan muna bago umuwi. Tumanggi si Sabrina dahil sa hiya at dadalawin pa niya sa ospital ang kanyang kapatid. Samantalang nagpaiwan naman si Sisi upang kumain.
Nang dumating na sa ospital si Sabrina, ay kaagad niyang tinungo ang ward kung saan naroroon ang kanyang kapatid na si Buboy. Naabutan niya itong natutulog. Ma, kamusta na si Buboy? Nag-aalalang tanong ng babae sa kanyang ina na nakaupo sa isang lumang puting monoblock sa tabi ng walang malay na bata. Medyo maayos na siya, anak. Kumpara kahapon nung dinala siya dito. Sagot ni Aling Sylvia na namumugto at namumungay ang mga mata na halatang galing sa iyak at puyat. Mabuti naman. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko kakaisip ng kalagayan niya. Nasaan na po ba si Papa? Ayun, umuwi na muna para maghanap ng pera pambayad dito sa ospital at sa gamot ng kapatid mo. Ganun po ba? Ma, umuwi ka na muna. Ako nang bahala magbabantay dito kay Buboy. Halatang wala ka pang matinong tulog eh. Saka dalawa lang ang subject namin bukas at tanghali pa kaya ayos na sa akin na magbantay ngayon dito. Hindi, anak. Ayos na ako dito, ano ka ba? Mas panatag akong katabi ang kapatid mo. Di ka makapatawad ng sarili ko kapag may nangyari na wala ako sa tabi niya. Ikaw ang umuwi para may kasama si Sarah sa bahay. Dumukot si Aling Sylvia mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang kanyang maliit at lumang pitaka. Dumukot ito ng 100 piso. Nako, ito pambili niya ng ulam ni Sarah. Pasensya na hindi ako nakapagluto ngayon, ha? Alam niyo naman. Babawi na lang ako kapag makauwi na tong bunso natin. Sabi ng Ale habang inaabot ang pera sa dalagang anak. Napansin ni Sabrina na nangingilid ang luha niya dahil sa pagkahabag sa kalagayan ng kanyang kapatid at ina. Ma, wag na. May pera pa ako dito. Ako na bibili ng ulam namin. Saka, wag ka mag-alala. May nahanap na akong bagong racket. Laking tulong din ang sa atin. Anak, pasensya na ha kung di namin na ibibigay na maayos ang lahat ng pangailangan yung magkakapatid. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Sana mapatawad mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Ikaw na imbes nag-aaral, napipilitan patuloy dumiskarte para sa pamilya natin. Lumuluhang sambit ng ginang sa anak. Di na mapigilang lumuha na din ni Sabrina. Kaagad niyang pinunasan ang mga luha at ngumiti sa kanyang ina. Ma naman, ayoko magdrama dito. May mga tao, nakakahiya. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman ang estado ng buhay natin. Hindi ko kayo sinisisi. Andiyan na yan eh. Pero nangako ako na nandito lang ako para sa inyo ng mga kapatid ko. Hindi ko kayo pababayaan, promise. Napangiti naman si Sylvia sa winikan ng anak. Nagpaalam na si Sabrina at tuluyan ng umalis. Pero habang naglalakad sa hallway ay doon na sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha na tila dinudurog ang kanyang puso. Nasa gymnasium sina Sisi at Sabrina ngayon kasama ng iba pang mga estudyante habang naghihintay sa kanilang instructor sa physical education. Sa kabilang dako naman ay nag-uusap ang magkaibigang Jared at Klaus habang nakatingin kina Sisi at Sabrina. O ano, hanggang tingin ka na lang ba talaga? Lapitan mo na kasi, ang hina mo naman pre. Pre, baka naman singilin ako niyan. Alam mo naman trabaho niyan paggabi. Wala akong kapakapag-asa dyan. Kung pansinin man yan ako, panigurado, bilang isang customer lang. Napanood mo na ba yung expensive candy ni Carlo Aquino? Di ba mas pinili ni Julia Barreto ang trabaho niyang pagiging prostitute kaysa kay Carlo? Kaya nga tinawag na expensive candy dahil ang hirap at ang mahal niyang mahalin. Ganyan din kami pre. Kaya siguro mas mabuti nang wag na lang ako umamin ng feelings ko sa kanya. Pre, ano ba sinasabi mo? Pelikula yun. Fiction. Ito, totoong buhay. Kung magbe-base ka sa mga napapanood mo, ay nako, wala mangyayari sa'yo. Di ka makakascore niyan. Wow, pre. Ikaw nga tong hirap din kausapin si Sab, diba? Isa ka ding dakilang torpe. Kaya pwede ba? Wag ako pre. Sus, makikita mo. Makakuha ko din yan si Sab. Hintay-hintay ka lang. Sa pogi kong to, wala pang babaeng tumatanggi sa akin. Pagyayabang ng varsity captain na si Klaus, pero nagulat ang dalawa matapos may sumita sa kanila. Mga bastos kayo. Walang kamalay-malay mga babaeng yun na pinag-iisipan nyo sila ng masama. Galit na sabi sa kanila ni Mang Allen na matalim ang tingin. Hala, Epal. Halika na nga pre, umalis na tayo.
Bulong ni Jared kay Klaus at lumayo sila sa matanda na hindi man lang ito kinausap. Napailing na lamang si Mang Alan at iniwan na ang mga nagtatawa na mga binata. Samantalang sa kabilang dako ng gym kung saan naroroon sina Sabrina at Sisi ay tumatakbo si Daya palapit sa dalawa. Nasuot din ang kanyang PE uniform gaya ng iba pang mga estudyante. Oh, Daya, bakit ka nananakbo? Baka matrigger yung hika mo. Sab, nakarating kay Daddy ang nangyari sa kapatid mo. At alam mo bang may good news ako? Siya na daw magbabayad sa hospital bills ni Buboy. Masayang balita ni Daya kay Sabrina na hindi na inintindi ang paninita nito pero napangiti naman si Sabrina. Ha? Talaga ba? Tunay? Oh my God! Thank you. Ang bait-bait talaga ni Tito Victor. Daya, nasan ba si Tito Victor? Gusto ko magpasalamat sa kanya. Malaking tulong yun sa amin. Nako, nasa work siya ngayon eh. Pero bukas ng lunch ay walang pasok si Daddy. Pati tayo. Kaya in-invite namin kayo ni Sisi na pumunta sa bahay para doon na kumain at makapagkwentuhan. Wow, tama bang narinig ko? Libreng foods. Naku, for the go ako dyan. Nakangiting wika ni Sisi. Nagulat na lang sila nang may bolang papunta sa kinaroroonan nila at muntik na nitong matamaan sa mukha si Sisi. Pero laking taka nila nang biglang huminto sa ere ang bola at nalaglag na tila ba may invisible na pumigil dito. Girls, okay lang ba kayo? Pasensya na ha. Buti naman walang natamaan sa inyo. Paghingi ng tawad sa kanila ni Klaus matapos nitong tumakbo papunta sa kanila para kunin ang bola na nasa lapag ngayon. Kasunod niya sa Jared na tila nahihiya. Mabuti na lang at hindi ako natamaan ng bolang yan. Kung hindi, ay babalik talaga yan sa pagmumukha nyo. Sorry na Sisi, hindi naman namin sinasadya eh. Sabi ni Jared na baka sa boses ang pagkahiya. Fine, umalis na kayo at saka magsasimula na ang PE class namin. Mapagalitan lang kayo ng instructor namin kapag magulo kayo. Ang mabuti pa, lumipat na kayo dun sa ibaba. Dun kayo maglaro. Mataray na utos ni Sisi sa dalawa. Okay, o siya ito na, haalis na. Ang sungit naman ito. Nakangiting sambit ni Klaus sa babae, saka nag-iwan ito ng kindat kay Sabrina bago umalis. Nagulat naman ang babae at nagtataka kung bakit ginawa yun ng binata. Winaksin niya yun sa kanyang isip, nalimutan na din nila ang kakaibang nangyari sa bola dahil sa matinding excitement ni Sabrina sa tulong ni Victor sa kanyang kapatid na si Buboy. Gabi na at gaya ng usapan ay pumunta sa headquarter ng Phobia Org sina Sisi at Sabrina. Dinala sila sa training area. Malaki ito at kasing lawak ng kanilang gymnasium sa university. Nasa training area din sina Phoebe, ang pamangkin nitong si Jasmine at ang isang seryosong babae na nakasuot ng itim na latex fitted jumpsuit. Sa gitna nito ay may nakatahing kulay pink na bungo na gawa sa metal na siyang logo ng Phobia Org. Ang isang mata nito ay may kulay itim na harang or eye patch na para bang isang pirata. May kulay pink na highlights din ang kanyang dark brown medium length na layered na buhok. Ito ang magsasanay sa dalawa upang makipaglaban. Gustong tanungin ni Sabrina ang babae kung anong nangyari sa mata nito pero hindi niya na tinangka sa kadahilanang natatakot siya na baka ma-offend ito. Napansin din ni Sabrina ang lungkot sa nag-iisang mata ni Magenta at wala siyang idea kung anong dahilan nito. Si Jasmine ay isa ding aswang assassin at tapos na siya sa kanyang training noong nakaraang taon kaya magaling na ito makipaglaban. Pero never pa siya naka-experience ng actual na labanan dahil wala pa siyang grupo kaya ni-recruit niya sina Sabrina at Sisi para maging co-members niya sa kanilang magiging grupo. Bago kayo endorse dito kay Agent Magenta, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo mga dapat nyong malaman tungkol sa mga aswang at tandaan nyo itong mabuti dahil magagamit nyo ito sa future. Ang aswang ay nahahati sa 4 na level. Ang mga level 1 ay ang mga sigbin at tiktik ibon. Madali silang matalo dahil wala silang sariling isip. Mga alaga lamang sila ng aswang, kaya tagasunod lamang sila. Ang mga level 2 naman ay ang mga balbal at ang mga shapeshifter gaya ng asbo at awok. Ang iba pa mga uri ng aswang na lakas
o mga aswang na naglalakad lamang at walang kakayang lumipad. Ang mga level 3 naman ay ang mga aswang na layog o mga aswang na may kakayahang lumipad gaya ng manananggal at wakwak. Kabilang din dito ang mga magindara na aswang sa tubig at abwak na aswang sa ilalim ng lupa. Malalakas ang mga ito at mahirap hulihin. At ang panghuli ay ang mga pinakamalalakas at pinakanakakatakot na uri ng mga aswang. Sa totoo lang, hindi kami sigurado kung meron pang nabubuhay na tulad nila sa panahon ngayon dahil nung unang panahon pa sila naghari bago pa man dumating sa Pilipinas sa mga Kastila. Sila ay ang mga Bangkilan at ang mga Harimondon, ang unang batch na ginawa ni Diwatang Aswang. Wait, Diwatang Aswang? Meron ba nun? Of course, yes. Si Aswang ay sinaunang diwata o Diyos ng mga unang aswang at mga halimaw. Siya ang nagbigay ng mga sisiw at mutyang itim sa mga babaylan. Kaya naging mga aswang ang mga to na kung tawagin ngayon ay Bangkilon. Umaasa ako na hindi nyo ma-encounter ang mga level 4 na aswang dahil sa pagkakaalam ko ay wala na sila ngayon. Matapos ipaliwanag ni PB ang lahat ng mga uri ng aswang sa dalawang trainee, ay tinuro naman niya kung ano ang mga kahinaan ng bawat isa sa mga to. Pinasahan niya din ng soft copy ng Aswang Almanac o listahan ng mga uri ng aswang at kung ano ang mga kahinaan ng mga to sa smartphone ng dalawa, nang sa gayon ay masaulo nila ito ng tuluyan. Matapos ipaliwanag ang mga dapat malaman ni Sabrina at Sisi, ay iniwan na sila ni Phoebe at Jasmine para turuan ang hand-to-hand combat ni Agent Magenta. Ito ang dapat na una nilang matutunan sa pakikipaglaban para naman kung sakaling wala silang hawak na sandata o pangontra sa mga aswang ay magagawa nila itong labanan. Lumipas ang ilang oras at natapos na silang magsanay. Binigyan sila ng ID bilang mga trainee para naman malaya silang makalabas-pasok sa headquarters kahit na hindi nila kasama si Jasmine. Nagpaalam na ang dalawa sa magtito na sina Phoebe at Jasmine para umuwi. Kinabukasan ay alas 10 ng umaga nagising si Sabrina, dulot ng matinding pagod at puyat sa training kagabi. Nagising siya dahil sinundo na siya ni Sisi. Nahiya naman siya sa kaibigan dahil pagod din naman ito, pero nagawang gumising sa tamang oras at dinaanan pa nga siya. Kaagad itong nagmadaling maligo at nag-ayos at nagpaalam na sa kanyang pamilya. At pinayagan naman siya dahil kailangan nilang pakitunguhan ng maayos sina Victor sapagkat malaki ang utang na loob nila dito. Na-discharge na din pala sa ospital ang bunso niyang kapatid na si Buboy at wala silang binayaran kahit na magkano dahil sinagot na ni Victor kahit ang mga gamot nito. Sobrang laking pasasalamat ni Sabrina sa mag-ama kaya ayaw niyang mahuli sa lunch na kung saan sila inimbita ng mga to. Pinindot ni Sisi ang doorbell ng isang malaking bahay na nasa dulo ng subdivision. Bukod tanging nag-iisang nakatayo sa sulok ng lugar na yun ang bahay ni Nadaya. Hindi tulad ng ibang mga bahay sa subdivision na halos magkakadikit na sa sobrang lapit sa isa't isa. Ito ang ikatlong beses pa lang na pagpunta ni Sabrina sa bahay ng mag-ama magmula noong naging kaibigan niya si Daya noong high school. Pinagbuksan sila ng gate na isang babae na mga nasa 30 plus na ang edad. Hindi ito naka-uniforme, pero batid ni Sabrina na ito ang kasambahay dahil nakikita niya na ito noong pumunta siya dito noon. Good morning mga gandara. Hali kayo, pasok na at nakaready na ang lunch nyo. Nakangiting paanyaya sa kanila ng babae. Pumasok naman sila at sumunod dito sa paglalakad. Ang bahay ay may malawak na bakuran na puno ng mga iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak. May dalawang palapag ang Mediterranean style na bahay. Kulay buhangin ang pintura nito na complement sa greenery ng garden. Ay, antaray. Rich kid din pala tong friend mo si Daya, ano? Komento ni Sisi. Pero hindi siya inimik ni Sabrina dahil abala at mangha itong nakatingin sa interior ng bahay. Gawin ko kaya sugar daddy si Sir Victor. Si Sir Phoebe kasi mas girly pa sa akin, kaya hindi pwede. Pilyo na muling sabi ni Sisi kaya napatingin na sa kanya sa Sabrina at pinandilatan na siya ng mata. Ano ka ba naman, Sisi? Baka marinig ka nila. Nakakahiya. Dinala sila ng babae sa dining area kung saan nakaupo ang mag-ama. Nakatutok sa smartphone si Daya
Samantala nagbabasa naman ng dyaryo si Victor. Sir Victor, Ma'am Daya, nandito na po mga biseta nyo. Pagbibigay alam ng kasambahay sa mag-ama, kaya napuha ang atensyon ng mga to. Nandito na pala kayo. Please, have a seat. Paanyaya ni Daya sa dalawa at naupo naman ang mga to. Naglaway si Sisi sa dami ng pagkain na nakapatong sa wooden mahogany round table. May ulam na hindi nila mawari kung mechado, minudo ba o kaldereta. May cordon bleu, may seafoods gaya ng tahong at hipon, may mga prutas at dessert din. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina nang walang ano-ano'y sumandok ng kanin si Sisi at ibinuho sa plato niya ang sabaw ng ulam. Sisi, hindi pa tayo nagdadasal. Nakakaya kay na Tito Victor. No, it's okay, Sab. Hindi talaga kami nagdadasal sa bahay na to. Kasi, atheist si Daddy. Hindi siya naniniwalang may Diyos, which is opposite of my belief. Dahil ako naman ay naniniwala. Pero hindi namin pinagtatalunan ng tungkol dito. Instead, we respect each other's belief. Nakangiting paliwanag ni Daya kay Sabrina kaya napatango na lamang ito sa nalaman. Hindi niya akalang hindi naniniwala sa Diyos ang mabait na Ginoo, samantalang napakabuti nitong tao. O narinig mo? Hindi daw naniniwala kay Papa G tong si Daddy Victor. Kaya lumafang na tayo. Yaya Inday, halika na, sumabay ka na sa amin. Naku ma'am, mamaya na lang ako. Kumain kayo dyan ng marami Enjoy your meal. Magmaraton muna ako ng Incognito sa Netflix. Tuwagin niyo na lang ako pagtapos na kayo dyan ha. Yan talaga ang dahilan kung bakit kinuha kita bilang part-time na hardinera, Sabrina. Dahil yan si Yaya, busy sa Netflix. Pabirong sabi ni Victor kaya nagtawanan sila. Napansin ni Sabrina na hindi kumakain ng mga nakahandang food si Victor. Sa halip ay may sarili itong pagkain na vegetable salad. Don't mind me, Sabrina, iya. Kumain ka lang. Kaya hindi ako kumakain ng mga nakahandang pagkain ay dahil umiiwas ako sa sodium. Pinagbabawalan ako ng doktor na kumain ng mga maaalat. Si Aya pa naman, maraming asin kung magluto. Isa pa ay healthy living na ako ngayon. Kaya more on fruits and vegetable na nasa plato ko. Paliwanag ni Victor nang mapansing nakatingin sa kinakain niya si Sabrina. Nagkatitigan naman sina Sabrina at Sisi. Naku Sir Victor, tama yan, alagaan mo yung sarili mo. Kumain ka ng healthy foods. Ayoko may mangyaring masama sa'yo, no? Sambit naman ni Sisi para magpapansin sa Ginoo. Napailing na lang si Sabrina sa kung ano man ang binabalak ni Sisi kay Victor. Gaya ng usapan ay araw-araw na nagsasanay sa headquarters sina Sabrina at Sisi. Minsan ay sumasabay sa kanilang training si Jasmine para mas lalo pa niyang mahasa ang kanyang kaalaman. Tumutulong din siya kay Agent Magenta na sanayan ng dalawa niyang kagrupo. Hanggang isang araw ay nabalitaan ulit nila na may bago na namang biktima ang aswang, isang buntis, kaya lalo pa nilang ginalingan sa pagsasanay. Ang 15,000 na allowance ni Sabrina ay hinahati-hati niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya at sa kanyang gastusin sa school. Tuwing Sunday naman ay pumupunta siya kina Daya para linisin ang garden nito. Once a week na lang din siya ako magtinda ng leche plan dahil hindi na kaya ng energy niya at oras. Kahit nakakapagod ay kinakaya at tinitiis niya alang-alang sa kanyang pamilya. Si Sisi naman ay iginugol sa Watsons, Lazada at Shopee ang kanyang monthly allowance. Tumigil na din ito sa pagbebenta ng laman. Naging mabilis sa mga araw, linggo at buwan. Parami ng parami ang mga nagiging biktima ng aswang sa kanilang lugar. Ang ibang mga aswang assassin at aswang hunter na member ng phobia organization ay nakadestino kasi sa ibang mga lugar kung saan mayroon ding mga nananalasa ng mga aswang. At limitado lang ang kanilang bilang dahil sa sikreto lang ang organisasyon. Kaya naman, ang grupo na lang na kinabibilangan ni Sabrina, Jasmine at Sisi ang natitirang pag-asa para labanan ang kung sino mang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang bayan.
Sa wakas, ay natapos na sa training sina Sabrina at Sisi. Magaling na sila makipaglaban at ganap na sila mga aswang assassin. Nasa training area ngayon ang tatlo kasama si Phoebe at ang trainer nila na si Agent Magenta. Jasmine, ikaw ang unang naging assassin sa kanila, kaya ikaw ang maunguna sa inyong grupo. Ang codename mo ay si Agent Emerald. Magaling kang humawak ng patalim sa pakikipaglaban, kaya ang ibibigay ko sa iyong sandata ay ang mga throwing knives at isang dagger o punyal na ipinasadya dahil gawa ang mga yan sa tanso na siya isa sa mga kahinaan ng mga aswang. Bibigyan din kita ng mga shuriken na gawa din sa tanso. Kapag suot mo yung mga remote gloves ay babalik sa mga kamay mo ang iyong mga sandata para pwede mo ulit itong magamit. Paliwanag ni Phoebe sa kanyang pamangkin at inabot ang mga naturang sandata dito. Napangiti naman ang dalaga dulot ng pagkasabik. Sisi, ikaw naman itatawaging Agent Indigo. Ikaw ang magsisilbing depensa at suporta ng grupo nyo. Ibibigay ko sa iyo ang contact lens na ito na may night vision. Kapag blue ang kulay, it means normal na tao. Pero kapag red and green, ibig sabihin ay aswang. Ibibigay ko din sa iyo ang sniper na ito. Kapag tinamaan mo ang aswang, ay sasabog ang bala na may essence ng bawang sa loob ng katawan nito na siguradong ikamamatay niya. Ang mga bomba at mga tear gas na amoy bawang ay sa'yo ko din ibibigay. Wow, ayos to ah. Lakas mga si Odie. Don't worry, akong bala sa inyo girls. Sisiguraduhin ko walang aswang makakalapit sa inyo. Agent Indigo at your service. At ikaw naman, Sabrina, ay ang magiging si Agent Crimson. Sa inyong tatlo, ikaw ang pinakamagaling makipag hand-to-hand combat. Kaya sa iyo ko ibibigay ang brass knuckle na gawa sa tanso. Tuwing tatama sa kalaban ng kamao mo, ay mapapaso ito. Sa iyo ko rin ibibigay ang pinakabago at high-tech naming imbensyon. Ito ay ang latigo na humaba na 100 beses. Gawa ito sa buntot pagi, kaya alam mo na kung paano gamitin ito. Inabot ni Phoebe ang dalawang kulay itim na latigo kay Sabrina at tinanggap naman ito ng babae. Binigyan din sila ng maliliit na headset na siyang magiging kontak nila sa isa't isa at sa headquarters. Tinurukan silang tatlo gamit ang syringe na may lamang garlic serum para ayawan ang amoy nila ng aswang at hindi sila pagka-interesang kainin ng mga to. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang biglang pumasok sa training area ang balisang lalaking agent. Excuse me lang, Sir PB. Pero may namataan ang ating drone na isang lumilipad na nilalang malapit sa may ospital. Sigaw ng agent sa kanyang boss. Kung ganon, Angels, maganda na kayo sa una niyong misyon. Utos nito sa tatlo at nagtakbuhan na ang mga to palabas ng training room. Naiwan sina Magenta at Phoebe sa loob ng training area. Di ko maiwasang mag-alala para sa kanila. Sana walang mapahamak sa kanila. Sana hindi ako nagkulang sa pagtulong sa kanila. Ayoko matulid sila sa aking mga kapatid. Nag-aalala at malungkot na wika ni Magenta habang pinapanood ng tatlo na tumatakbo. Magtiwala lang tayo sa kanila, Magenta. Don't worry. May paghihiganti rin natin ang mga ginawa ng mga aswang na yan sa mga kapatid mo dati. Tugon naman ni Phoebe sa agent bilang pagdamay sa kalungkutan nito.